Una ma'am, punta muna tayo doon sa naging Senate hearing nga noong Huwebes, kung saan po hindi dumalo nga yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan. At para po kay Senator Amy Marcos, ito raw ay parang maituturing na cover up, parang may cover up daw po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pananaw at yun yung lumalabas na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover up. When in fact, Christian, nung first hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, 6 na oras. 6 na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So, paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang inimbitahan? So, walang pagko-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Opo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Christian, kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, kinatigan na ng Supreme Court itong pag-i-invoke ng ng Pangulo, no? Hindi lang, actually, hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos, sa panahon pa rin ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kung saan may karapatan ang Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Kumbaga, hindi nila, i-withhold nila ng Pangulo, ng mga high-ranking officials, no? Nasakop ng ehekutibo, na i-withhold ang anumang impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, or kaya sinasabi natin internal deliberations na hindi naman dapat i-expose sa taong bayan. Diba? Kasi, ano tayo ang executive department kasi is enforcement of the law. Diba? So, may mga pagkakataon, halimbawa, ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista or may nalusob ka ng terorista. So, may naging plano kayo. 'Di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nalusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So, kailangan pa bang isiwalat 'yon sa taong bayan? Samantalang 'yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Hindi ba? So, mga ganung mga pagkakataon, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. At yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, oo. Kasi mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Mga ganong klaseng pagkakataon. So, hindi pwedeng isiwalat ito sa taong bayan na may mga tao pa maaaring maapektuhan. Isa po siguro kasi sa parang inaargumento din ni Senator Amy na kung wala naman daw pong itinatago, bakit daw po hindi sabihin kung wala namang pinoprotektahan na impormasyon na dapat malaman po ng publiko kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano po ba siguro, Yusek, yung paliwanag natin doon sa yung thin line na kahit wala namang itinatago ang gobyerno pero meron tayong executive privilege na tinatawag at may mga impormasyon talaga na kahit sabihin na natin na totoo naman, sadyang hindi talaga pwedeng ilabas kasi pwede siyang magdulot din ng risk sa gobyerno. Siguro mas maganda nito, Christian, alamin niya yung mga kaso na nadesisyonan na ng Supreme Court. Bakit inalaw ang pag-i-invoke na executive privilege? Hindi ba? So, ano yung sinasabi na pagtatago? Kung lahat naman ng mga tanong niya ay Go ahead, ma'am. Apo. Lahat ng mga tanong niya ay nasagot. Maliban nga lang doon sa cover. Halimbawa, may plano. Paano ba, halimbawa, maaaresto ang dating Pangulong Duterte? Sino-sino yung pwedeng mag-aresto? Paano ang gagawin?
Kailangan isiwala talaga ba yon? Hindi ba in aid of legislation lang naman ang kailangan nila? Facts kung paano mababago yung... Ito lang halimbawa. Opo. Titigilan na ba natin? Kung gagawa sila ng batas titigilan na ba natin makipag-cooperate sa Interpol? Kailangan ba bang isiwalat dito ang mga naging plano na cover ng executive privilege? Gagawa pa sila? Tatanggalin na ba nila? I-repeal ba nila yung RA 9851 para hindi na magamit sa mga susunod na mga suspect? Di ba? Mga suspect, mga kriminal, masasabi. Burahin na ba i-repeal ang RA 9851 dahil sa pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte? With that, kung yun ang plano, kailangan pa bang isiwalat yung mga naging strategies na ginawa para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte? Di ba? So may mga pagkakataon, Christian, yung mga bagay-bagay na napag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, hindi siya dapat na ibulgar. May limitasyon. Tandaan natin, may separation of powers tayo, Christian and Victoria. Separation of powers na isa pag ginagawa ng eksekutibo, hindi dapat makialam ang legislative or ang judiciary. Kanya-kanya tayong powers, kanya-kanyang functions na hindi na kayo dapat nag-i-encroach. So may mga pagkakataon in aid of legislation, go kung hindi covered. So ano pa ba ang kulang? 'Di ba? Ano pa ba ang kulang sa mga nais niya? May mga nakuha daw siya mga impormasyon. 'Di ba? Di umano, sabi niya sa kanya sa second hearing. O di imbitahin niya po yung mga taong nagbigay sa kanya ng impormasyon na yon, paupuin niya, gawin niyang gawin niyang resource person, o di makakakuha na siya ng impormasyon. 'Di ba? Makukuha niya ng impormasyon na kakailanganin niya sa pagbalangkas ng batas. Yun lang po yun. Kung meron siya nakuha ng ibang mga dokumento, then let those people who submitted those documents be his guest, be her guest, be her resource persons, para malaman kung ano yung sinasabi nilang mga dokumento. Yusek, sa Tuesday po, magkakaroon po ng third hearing na itong committee ni Senator Amy Marcos. Are we expecting na any cabinet official will be attending or again wala pong pupunta? Victoria, hindi pa natin masasabi. Wala pa akong natatanggap na anumang latest na information patungkol dyan kung may a-attend o hindi. So, let's just see. Hindi natin pa alam sa ngayon. Okay. And then, pinapasabpina na po kasi ni Senator Amy, ma'am, yung mga cabinet official. Although si SP Cheese Escudero, pinapaaral pa niya yan sa lawyers ng Senado. Ano lang po, firstly, ano po ang reaksyon niyo po na pinapasabpina? At pangalawa, do you see a clash between the Senate and the Palace po? Kung pinapasabpina, sabi ko nga, Victoria, hindi pa kasi naging na-cover ito sa pag-meeting eh. So, wala pa akong nakikitang reaksyon mula sa cabinet members, cabinet officials na pinapatawag. Kung may clash, wala akong nakikita. Kasi maliwanag naman po sa Supreme Court na karapatan ng Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Ma'am, dun din sa hearing, sinabi po na meron di umano na staffers ng International Criminal Court o ICC na nagpunta na raw pala sa Pilipinas October 2024 at di umano ay nakakuha ng tulong from the government in terms of documents, in terms of security. Confirm po ba ito na una may dumating at pangalawa may nakuhang tulong from the government? Hindi natin makukonfirm kung may dumating. Pero natatandaan natin sa mga nakaraang balita na kung sila pupunta dito, basta hindi sila makikipag-cooperate, ang administrasyon na hindi makikipag-cooperate sa ICC, parang hindi naman siya bagong balita. Na kung meron man, hindi natin makukonfirm, Victoria. Pero sabi nga natin, noong pa man, kung sila'y darating dito, itutuloy silang parang turista, so hindi naman sila pipigilan kung dumating man. So on the part of the Palace, ma'am, wala kayong ina-extend na tulong sa ICC? Yun lang po ang sabi ng Pangulo. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Eto ma'am, sabi rin po ni Senator Amy, ang tanong niya, covered ba no executive order na inilabas ni President Trump na kino-question basically yung ICC at sinasabi na yung mga allies ng
ICC dapat, yung ICC walang jurisdiction dapat over the US and allies of the US. So, covered daw ba ang dating Pangulong Duterte dito? Ano po ang stand dito, ma'am, ng Malacanang? Polisiya po yun ng US. At may sarili naman po tayong batas. So, ginagalang natin kung ano yung pagpapasya ng government, ng US government. At dapat din pong igalang kung ano po yung batas ng Pilipinas. Independent naman po tayo sa US. Allies tayo, of course. Pero meron din po tayo sariling batas na pinapatupad. Okay, so under doon sa period na nakasaad doon sa warrant of arrest, covered pa rin tayo, ma'am. So hindi tayo magpapa-apekto dito sa directive ni Trump. Sabi nga natin, may residual powers ang Pangulo at still, sa Interpol po kasi tayo nagkaroon ng pakikipag-cooperate. At yun na kasi ang ating commitment. Nagkausap na ba, ma'am, si Senator Amy at si Pangulong Marcos? Before nitong hearings? Wala, personally, wala po tayong nalaman na nakipag-usap si Senator Amy kay Pangulo. Wala po tayong personal knowledge kung meron man. Oo, kasi parang medyo, di ba nagkaka-rift lalo yung dalawa, yung magkapatid dahil po dito sa nangyayaring hearing? Sa parte po ng Pangulo, wala po siyang sinisimulan para magkaroon ng rift sa silang magkapatid. Ano po kaya yung nakikita nating motibo pa rin dito, Yusek, na kahit nga malinaw naman na sinasabi natin na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, na dumaan naman sa tamang proseso, yung pagsuko at pag-aresto sa dating Pangulo, ay mayroon pong gantong efforts pa rin na talagang kine-question yung legalidad no naging proseso natin doon sa pagsuko sa dating Pangulo sa Interpol at hindi nga po tayo nakipagtulungan sa ICC. Kung ano man ang motibo, are you asking me motibo, Nino? Motibo ba ni Senator Amy? Yeah, ma'am. Opo, tungkol dyan. Well, syempre, I cannot speak for her. Pero yun na nga lang ang nakakalungkot dahil sabi nga natin, ang dami na po kasing eksperto sa batas. At tulad ni Senator, at ni dating Supreme Court Justice Aspuna, Supreme Court Justice Carpio. Marami naman po sana siyang makukumbida na resource persons maliban sa miyembro ng kabinete. Para malaman niya kung ano ba yung proseso, kung paano ba ginamit ang batas ng Pilipinas para siya ay maliwanagan. Pero nakakataka kasi hindi naman nila iniimbita yung mga iba pang mga eksperto sa batas. Tanging si Atty. Medina lamang na may kakaibang opinion ang kinukumbida niya. Di ba mas maganda sana kung balanse para mas kompleto ang kanyang makuwang impormasyon at hindi siya maguluhan. Siguro sa kaugnay lang na issue, Yusek, yung tungkol nga kay dating Pangulong Duterte, may ilan po mga grupo o abogado yung may ipinadala na sulat kila Russian President Putin, kay US President Trump, pati kay President Netanyahu ng Israel at Xi Jinping ng China, na parang ang nakalagay doon, ano bang nakalagay doon, parte parang ang pinaka-gist noon, parang humihingi ng tulong para questionin yung pagkaka-aresto. Ano masasabi niya doon, Yusek? Talaga, hindi ba yan ang klase ng pag-surrender ng soberenya? Hindi ba? May sarili tayong batas, may sarili tayong Pangulo, may sarili tayong leaders. May Supreme Court tayo na mag-decide ng mga issues na yan. Kasi dito so, nakakapagtaka naman na sa ibang bansa pa sila kukuha ng opinion. Ito ay si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica, partner tsaka Yusek, di ba? Yung may ipinadala daw na sulat doon nga sa mga presidenteng yon. Medyo nakakagulat nga kasi parang we are asserting our independence tapos biglang yung sabi ni Yusek, hingi tayo sa ibang bansa ng medyo assistance. Medyo ironic. Kaya nga sabi ko, marami naman binanggit ko na nga yung mga former Supreme Court Justices na maaari lang hinga ng opinion patungkol dyan. Pupunta pa talaga sila sa ibang bansa para i-analisa yung sarili nating batas. Nakakatuwa naman sila. Ma'am, nung last hearing po, dumating din po si Senador Bato de la Rosa at isa po sa mga
sinabi niya, it is a moral obligation of this committee to share our findings of this committee to President Donald Trump. Pero para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na eroplano, kung may ari-arian sa Amerika, i-cover siya sa executive order na pinirmahan ni Trump. May we know, ma'am, pwede bang i-divulge sino nga ba may-ari nitong eroplanong ito? At your comment lang po doon sa ganung pahayag po ni Senator De La Rosa. Personally, wala tayong alam kung sino may-ari ng sasakyan ng plane. So wala akong masasabi dyan. Patungkol sa sa paghiling niya? Opo, na moral obligation daw ng komite na i-share yung findings nila kay President Trump dahil para malaman kung, halimbawa, malaman nila kung sino yung may-ari ng Gulfstream ng eroplano. Kung merong assets yung taong yon sa Amerika, ma-freeze. Ba't dinadamay pa yung Amerika? Ang layo na nang mapanagot kay President Trump. Ang layo na nang naabot. Masyado na yatang ano ba ang naiisip ni Senator Bato? Bakit ano ang magiging responsibilidad naman ng bansang Amerika para tugunan yung kanyang request na i-freeze yung assets ng may-ari ng aircraft? 'Di ba? Parang marami rin namang issues na dapat natugunan ang US para sa sarili nila. 'Di ba? Bakit naman pati itong may-ari ng aircraft ay poproblemahin pa ng US? Opo. I-clarify ko lang, ma'am. Ang sabi niya ay sanctions, not necessarily freeze po pala. Pero anyway, ayun nga po. Yung sa chartered plane lang, ma'am. Although sabi niyo nga po hindi niyo alam. Pero paano ba naging proseso noon? Tayo ba ang nag-hire? Ang government ang Malacanang po ba? Wala tayong personal knowledge. Kung ito man ay, kung paano ito ginawa, malamang covered ito ng executive privilege. On another topic din, ma'am, sulitin na namin, kasi may lumabas po na report kahapon na di umano'y confirmed yung pagbuwag doon sa Vice Presidential Security and Protection Group na nakatalaga kay VP Duterte. Would you know lang, ma'am, kung yun po talaga ay naipabot po ng AFP sa palasyo? Sa aking pagkakaalam, ay parang nagkaroon lang naman ng reorganisasyon. Hindi po binuwag. Hindi naman binuwag. Nagkaroon ng reorganisasyon. Hindi naman pwedeng tanggalan ng security ang Vice President. Titingnan lang natin po kung anong detalye dito, kung ilan ang natira. Kukuha lang po ako ng informasyon sa malamang tomorrow po. Okay. Pero sa ating pagkakaalam, hindi po ito binuwag. So, reorganize. And ma'am, dun sa comment po ni VP Sara na nagti-thank you siya sa Pangulong Marcos dahil ngayon mas close daw po sila ng kanyang ama. Sabi niya parang hindi raw po yata na-detect ng Pangulong Marcos yung sarcasm doon sa kanyang pahayag na iyon. Dahil sumagot pa po ang Pangulo ng Glad I could help. Glad I could help. Opo. Anong masasabi niyo po doon, Yusek? Siguro dapat po, dito po kasi, ang Pangulo kasi, mataas ang level ng critical thinking nun. So, alam naman niya, basa naman niya kung ano yung mga sinasabi ni VP Sara. So, yun lang siguro po, nung sumagot ang ating Pangulo ng Glad I could help, dapat alam din pong basahin ni VP Sara kung ano ang meaning nun. So, level up ng critical thinking on her part. Opo, baka daw dumalo, ma'am, si VP Sara sa pagdinig. Although sabi niyo nga po, hindi pa po natin alam kung papadaluhin ang cabinet secretaries. Pero isn't that the more reason na pumunta po sila to answer questions, statements? Kung darating si VP Sara, si VP Sara na lang po ang tanongin sa Senado. Baka makakuha naman po siya ng impormasyon doon. Kung merong mga verified documents na makukuha sila kay VP Sara, di gamitin po nila sa pagbalangkas ng batas. And so, napakasali na kailangan dumating pa yung mga miyembro ng kabinete. And good development, ma'am, just in case na talagang, kasi sabi ng pangalawang Pangulo, uuwi na siya, di ba? At sabi niya, tapos naman na yung kanyang naging papel doon sa the Netherlands. And alam naman po natin na parang nadadagdagan pa yung mga issue sa pangalawang Pangulo in relation naman doon sa kanyang confidential funds. Yun po. Mas maganda po siguro unahin niya muna sagutin po yun. Para makita din, madinig din naman taong bayan
yung gusto niyang accountability and transparency. Kasi siya po yung nagsususog ng we need accountability and transparency. So let's start with that. Yung mga issues na mga kakaibang resibo na naisumitin nila sa COA. Ma'am, sasegue lang po sana ako doon sa 3 Pinoy na inaresto sa China na di umano ay spies. Ano po ang impormasyon ng Malacanang tungkol dito? And ano pong efforts natin to bring them home? So far, lumalabas itong 3 Pinoy ay just mere ordinary Filipinos. At lumalabas din ang pagpasok nila doon ay legal naman. So, alamin na lang natin muna sa National Security Council at sa DFA kung ano ba ang maaaring susunod na gagawin. Kasi bibigyan po ito ng karampatang legal assistance. So, yun lang po. As of now, nakita nila na ordinary mga Pilipino naman po ito. So, possible, ma'am, na ganti lang kaya po ito sa atin dahil meron din tayong mga inarestong Chinese spy? Yun ang lumalabas. Pero, i-confirm pa rin natin kasi sabi nga nila, sabi ng ating Assistant Director General, Jonathan Malaya, yun yung lumalabas sa una nilang pag-iimbestiga. Pero, syempre, mas laliman pa natin pag-iimbestiga para mas mabigyan pa natin ng karampatang tulong ang ating kababayan na nandoon sa China. Anong mensahe, ma'am, ng Malacanang sa pamilya po nitong 3? Manalig lamang po sila dahil hindi po pababayaan ng gobyerno sa pamumuno po ng ating Pangulo ang 3 Pinoy na nasa China po. So, ongoing talks naman na po? Opo. Last na lang, ma'am, pahabol lang po, nagpapatanong lang, ano daw po ang reaksyon ng palasyo kung meron na po doon sa lumabas daw po na resulta nung isang survey na bumaba daw po ang trust rating ng Pangulo from 33% noong quarter 4 ng 2024 to 19% ng unang quarter ng 2025 mula po ito sa Publicus Asia Incorporated Survey. Ano pong mensahe lang po doon ng palasyo? Tanong lang po, sino po ba ang may-ari nun? Sino nga po ba? Hindi namin alam. Yun lang po yung ipinatanong dito. Pero ano po kaya ang, meron po bang implication yung ganong resulta ng survey sa pananaw po ng palasyo? Ito muna, imbestigahan muna natin kung sino ba may-ari nito. Pagkakaalam natin, si Malutikia. Christian. Ibinalik sa akin ni Yusek. Kasi diba quiz mo siya. Kinuwiz ako ni Yusek bigla. Pero so far yun ang ating stand, ma'am, na alamin muna natin kung sino ang may-ari ng survey firm para siguro alam na natin kung sino, di ba? So, alamin na lang natin kung saan ang galing ito, paano nakuha ito, kung ito naman ay verified. Kasi, alam mo, Christian, ang survey depende sa respondents. May lumabas 84% ng mga estudyante na survey gustong patalsikin o gusto na maalis si VP Sara sa kanyang posisyon. Alam natin yan, 84% ng mga estudyante na survey ito. So, depende ito sa respondents. Pero syempre, lahat ng survey na yan, mga Christian and Victoria, ay una, syempre dapat suriin. Magiging basihan naman to para sa ikagaganda pa na trabaho ng gobyerno, ng ating Pangulo. Hindi naman isa sa baliwala ang lahat ng mga survey. Pero syempre, tignan natin ano ba yung motibo ng survey, sino gumawa nito ng survey. So, yun lang. Okay po, attorney. Thank you. Ayaw na sagutin kung bakit. Ma'am, bawilan mo na lang, ma'am, bukas sa, sa press office. Kita na lang bukas sa Malacanang Yusek na natin pag-usapan. Nahasit ako bigla ni Yusek. Lagot ka bukas. Na back to you ako. Minsan, pag ikaw nandoon, ibabalik ko sa iyo yung tanong. Maganda mo yung sasagot mo. Yusek, maraming salamat na laging malaman at informative ang mga sagot ni Yusek. Till next time ulit, Yusek. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat, Christian. Salamat, Victoria.